may pinaglalaban. Yan ang mga boses sa aparador na pilit kumakawala at sumisigaw sa karapatang ipinagkait ng lipunan. Isa na namang makabalibhang talakayan o sa opinyon ng karamihan ang ating grupong Latino. Handa ka na ba? Halina't alamin ang boses na humihiyaw sa karapatan at pantay ng pananaw sa kabila ng kasarian at ibang panindigan. Ito ang handog ng Kapsulita! Ibahagi mo! Ano ka naman ang iyong friend, Desi Jeremy Oloya? Ano naman ang sa inyong mga kasama? Eliza Ramirez, kumusta ba ang inyong matatpandiin? Halina't ating bulatin, alamin ang ganda at tingin sa likod ng makukulay na bandera. Tuwing buwan ng Hunyo, pinibigyan ng pagkilala ang mga kasabi ng LGBTQIA+, sa pamamagitan nito nagpapakita tayo ng pagkakaisa at pagtanggap sa lahat ng tao, anuman ang kanilang sexual, orientasyon at pagkakailangang pangkasalitan. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas makatarungan at pagkakalipunan para sa lahat. Madalas, ang kahika naman sa kasalitan ay libatang lamang sa babae at lalaki. Sa tagal ng panahon na lumabas ang iba't ibang kulay ng kasalitan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakakagdan at tunay na kalayaan at hingit sa ating kaalaman, marami ang tumataniwas at bumabatikos nito. Ang LGBTQIA+ ay isang angkuhin na kumakatungan sa iba't ibang oryentasyon at pagkakakulanda ng kasalitan. Para mas manawaan natin ito, dito kaugnay ang SOGI Bill o ang Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Equality Bill. Ang SOGI Bill o mas kilala bilang Anti-Discrimination Law ay nalatna sa iba't ibang bansa, gaya ng United Nations, European countries at ilang bansa sa Asia. Binuo ito upang mabawasan ang napuntoy na diskriminasyon na nangyayari sa kasalukuyan. Hindi nagawin ang SOGI Bill upang dimasukan ang paniniwala o magbuli ang pananaw ng sinuman. Ang layunin nito ay magbigay ng bagay na karapatan at proteksyon para sa lahat. Ano nga ang kanilang sexual na orientasyon, pagkakakilanlan ng kasalitan at ekspresyon ng kasalitan. Hindi sapat sa mga taong hindi kabilang ng LGBTQIA+, ang salitang respeto. Kailangan mo ang SOGI Bill upang protektahan ang mga nakakaranas nito at hindi dahil para bigyan sila ng special na. Magandang araw! Ako si Jenny Limpa. Ako si Bernadette Rico at narito kami ngayon sa CBSU Carmona upang alamin ang opinyon ng mga kapsuenyos ukol sa SOGI Bill. Kapsulita, ibahagi mo! Tara na! Opinyon nila ukol sa SOGI Bill, kung saan ba sila dito, bakit oo o hindi? Ako ay isang ayon dito dahil para na din sa mga ating para din sa mga LGBTQ community at saka sa mga kababaihan para mas maprotektahan sila. Sang-ayon po kayo. Apo. Opinyon nila ukol sa SOGI Bill, kung saan ba sila dito, bakit oo? Regarding sa SOGI Bill, I am kasi as part of LGBTQIA+ community, actually hindi na para sa amin part ng rainbow community, pero para lang sa lahat. Yung SOGI Bill kasi is a way or parang wala siya to protect everyone, hindi lang kami rainbow, part ng rainbow community. So, sang-ayon SOGI Bill. Ano po opinion nyo ukol sa SOGI Bill, kung saan po ba kayo? Bakit oo? Ako sa kayo, since I was part yung SOGI Bill naman is not all about karapatan ng mga gay, lesbian. Para din siya sa pangkalahatan. So, agree ako na for SOGI. Ano opinion mo ukol sa SOGI Bill, kung sang-ayon ka ba dito, oo or hindi? About sa SOGI Bill, actually sang-ayon ako kasi meron akong mga friend na member din ng LGBTQIA+. And na-witness ko personally yung mga discriminations and mga issues about sa kanila. And so, gusto ko talaga ma-implement na yung SOGI Bill kasi gusto ko rin makatulong in a way na maging supporter ng mga LGBTQIA+, para na magkaroon din sila ng freedom and peace sa society natin. Anong opinion mo sa SOGI Bill, kung sang-ayon ka ba dito, bakit oo or hindi? Sang-ayon ako sa SOGI Bill dahil may friend ako na part ng LGBTQ and I do believe na kung ano man ang iyong kasarian ay hindi mo deserve ng discrimination or discrimination dahil everyone deserves respect. Paano ito nakaka-apekto sa ating komunidad? Pagkakaroon ng mas equal na komunidad, mas napoprotektahan yung mga vulnerable, lalo na yung mga babae, tsaka yung mga LGBT, pati ng LGBTQ community na nakakapit. Paano ito nakaka-apekto
epekto sa Sa community naman, yung effect ng Soji Bill, with the help of Soji Bill, mas magiging bukas yung lahat ng tao sa mga katulad namin. And then at the same time, magkakaroon ng batas na magpoprotekta sa amin, sa karapatan namin, para magkaroon ng pantay-pantay na karapatan yung mga nasa inpo. And at the same time, mas magkakaroon ng respeto yung bawat isa sa mga katulad. paano ito nakaka-apekto sa Nakaka-apekto yung social media sa komunidad. Siguro para mabawasan na rin yung discrimination sa mga hindi lang sa sa mga kababaihan, sa mga kanilang nila. Paano ito nakaka-apekto sa komunidad? Actually kasi napakarami ng member ng LGBTQIA+ sa society natin, and talamak na talaga sa society natin yung mga uri or kagaya nila. So siguro ang laking factor kung may implement yung Soji Bill sa society natin, kasi hindi lang tayo makakatulong in terms of their emotional but also sa intellectual and self-esteem nila. Paano ito nakaka-apekto sa komunidad? Actually, malaki ang epekto nito sa komunidad dahil hindi naman lahat ay open-minded, at saka yung iba takot sila i-open kung ano talaga yung kasarian nila dahil marami pa rin tao ang mga naninira ng puri. Anong masasabi mo sa mga hindi sumasang-ayon sa Soji Bill katulad ng posibleng sumulungat dito sa tradisyonal na paniniwala o relihiyon? Lahat-lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala eh. Pero sa tingin ko naman, dapat di nagiging hadlang yung religion para maano yung mga karapatan ng mga bawat tao. Hindi lang lalaki, hindi lahat ng mga uri ng tao. Ano masasabi mo sa mga taong hindi sumasang-ayon sa Soji Bill dahil meron tayo kanya-kanyang paniniwala or meron tayo iba't ibang relihiyon? It's their choice naman dahil I know na lahat ay hindi sang-ayon sa Soji Bill, especially we have different religions, but kahit ganun pa man, naniniwala ako na kung ano man ang iyong kasarian ay deserve mo ng respeto sa paligid. Okay. Anong masasabi mo sa mga hindi sumasang-ayon sa Soji Bill katulad na posibleng sumasalangat ito sa tradisyonal na paniniwala o relihiyon? I will give respect naman sa mga hindi sumasang-ayon, but then gusto ko lang i-emphasize na hindi naman masama or hindi naman kasalanan ng mga member ng LGBTQIA+ kung ano naging sila ngayon. Like, nagustuhan nila, yes, pero kasi kung yun talaga yung gusto nila sa puso at sa isipan, mahirap nang baguhin at diktahan sila kung anong dapat nilang gawin, lalo na sa generation natin ngayon. Anong masasabi mo sa mga hindi sumasang-ayon sa Soji Bill katulad ng posibleng sumalangat dito sa tradisyonal na paniniwala o relihiyon? Okay. Sa mga sumasalungat kasi sa Soji Bill, ang reason nila is ginagamit nila yung Bible or yung words of God para salungatin or para hindi sumang-ayon doon sa Soji Bill. Pero kung gagamitin natin kung gagamitin nila yung word of God para hindi sumang-ayon, para hindi ipatulad yung batas, anong ginagawa ng mga pumapatay, ng mga nakikipit? Di ba sa Bible bawal din naman? So, kung ginagawa nila yun, bakit hindi nila pwedeng gawin yun sa Soji Bill? Ano pong masasabi mo sa mga hindi sumasang-ayon sa Soji Bill katulad ng posibleng sumalangat ito sa tradisyonal na paniniwala o relihiyon? Hindi naman natin mapipis lahat ng tao eh. So kung hindi sila agree na makasaya yung Soji Bill, okay lang naman. Pero for us na mga part ng LGBT, syempre magiging kami doon. Ayun yung batas na gusto namin naman. Bilang bahagi ng LGBTQ, ano ang opinion mo sa Soji Bill? Okay, as part of LGBTQIA+ community, ang opinion ko lang sa Soji Bill is maganda siyang adhikain or maganda siyang proyekto. Hindi lamang para sa akin, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang para sa akin, pero para sa lahat. Kasi nga, yung Soji Bill is makakatulong siya para protektahan yung lahat ng tao. So, dito yung karakasan, yung hindi magbigay ng pantay-pantay na karapatan, pero at oportunidad para sa Ilang bahagi ng LGBTQ+, ano po ang opinion mo sa Soji Bill? Yung Soji Bill, gaya ng sabi ko, mas makabubuti siya, makasa siya. And discrimination, protection din siya. Paano mo nakikita ang epekto ng Soji Bill para sa Okay. Para sa akin, yung epekto ng Soji Bill, like for example, after 10 years, magkakanta ka ng kasawang lalaki. Sa batas kasi, kapag kumari ako ng hospital, hindi eligible yung magiging kasama kong lalaki para pumirma yung sa hospital kasi nga, hindi naman siya kinikilaman ng batas.
Pero paano kung mapapatupad yung SOGI bill, yung asawa kong lalaki, makikilalanin siya ng batas at eligible siya sa akin para pumirma ng mga documents for my test, for my laboratory, or kapag may mga dapat gawin sa akin ng aga-aral, hindi na kailangan antayin pa yung first family ko, yung parents ko. Kasi nga, eligible na yung asawa. So yun yung magiging epekto sa akin pag napatupad yung SOGI bill. Paano mo nakakita yung SOGI bill? I think magandang epekto niya, hindi lang para sa akin, hindi para sa iba. Kasi mas magkakaroon kami ng maraming opportunity sa work, nabibigyan kami ng Anong magiging mensahe mo sa mga hindi support? Ang mensahe ko lang sa kanila, isipin nyo yung mga taong nakabalisip, hindi lang yung sarili mo. Kasi for sure, ikaw, meron kang na-encounter or nakasalamuha, kaibigan, ate, kuya, or tito, tita, na parte ng LGBTQIA+ community. Kung ikaw, sumasalungan ka or hindi ka sasang-ayon sa SOGI, paano mo sila mapaprotect? Ano pong mensahe mo sa mga hindi support at sa mga hindi sumusuporta sa SOGI, it's okay kasi may pinakanya naman tayo gusto sa buhay. Pero sana respectin niya and the way paano namin gusto makasaya yung SOGI. Ating nasaksihan ang mga pahayag ng nakararami. Mga boses ng kanilang karapatan gamitin na higit pa man. Sari-saring mga epekto nito gaya ng nabanggit ng ating mga kapsulenyos. Upang higit na maunawaan, narito buksan muli ang pandinig. Ang proteksyon mula sa diskriminasyon ay ang pangunahing layunin ng SOGI bill. Ang pag-alis ng mga hadlang para sa paghahanap ng trabaho, edukasyon at mga serbisyo para sa mga miyembro ng komunidad ng LGBTQIA+ ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay na karapatan. Ang pagkakaroon ng batas na nagpoprotekta sa kanilang mga karapatan ay mahalaga upang mabawasan ang karahasan at diskriminasyon laban sa kanila. Mas mapapabuti ang kalagayan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ at mas mapapalakas ang ating lipunan. Higit sa lahat ay ang respeto at kapayapaan ang magwawagi. Ang SOGI bill na naglalayong protektahan ang mga individual mula sa diskriminasyon batay sa kanilang sexual na orientasyon, pagkakakilanlang pangkasarian at ekspresyon ay nagdulot ng kontrobersya. Kagaya na lang ng mga grupo na naniniwala na ang SOGI bill ay lumalabag sa kanilang relihiyon dahil maaaring mahirap silang ipahayag ang kanilang mga paniniwala o pagbabago sa mga prinsipyo ng edukasyon. May mga ilang nagsasabi na lumalabag na sila sa karapatan ng mga babae at lalaki dahil maaaring magkaroon ng mga lalaking nagpapanggap na babae o mga babae na nagpapanggap bilang mga lalaking pangkatauhan. Tunay nga ba ang makatarungan at nakatulong na makamtan ng LGBTQIA+ ang layunin nilang matanggap at magkaroon ng pantay na karapatan sa lipunan? Ikaw, Katoki, kung ikaw ang tatanungin ko, sang-ayon ka ba or hindi ka ba sang-ayon sa pagpapatupad ng SOGI bill? Tulad nga ng nabanggit ng mga kapsulenyos, ito ay naglalayo na protektahan ang bawat tao laban sa kawalan ng pantay na karapatan, respeto at bulag na pananaw ng karamihan. Kaya naman sumasang-ayon ako dito upang mas tulong ang karapatan na nalalakat sa bawat isa at pantay na tingin anuman ang katayuan at orientasyong katauhan. Tayo ay may kalayaang magbahagi kung sino at ano tayo. Sabay sa pagbabay-buhay ng makulay nilang bandila ay ang pag-asang mabigyan sila ng pantay-pantay na karapatan at walang dungis sa paningin mula sa mapanghusgang lipunan. Kung ikaw ang tatanungin, sumasang-ayon ka ba rito? Kapsulita! Ibahagi mo!